po, Berhel po. Berhel po. Basta na po kayo. Mabuti naman, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga. Pati ko ay ano ay, Opo. ito ay agad dumating yata. First trip po yung ating nasakyan. Alas morning po, Polillo Island. Dito po tayo sa inyo pong lugar. Shoutout po sa lahat mga taga Polillo. At nakarating po tayo first time dito po sa inyo pong lugar. At medyo malayo rin po ang lugar. At isa pa, yung maganda rin pala ang inyong area. Dadaon lang po natin. Ngayon ay oras po ng alas 6 ng umaga. Yun po yung ating gagawin ngayon ay para do sa ating ka-farmers na tutulungan po natin sa pag-aalaga po ng kalamansi. Ito po yung patunay na tayo nakarating na sa Polillo Island. Morning po sa inyo mga trivia. Maraming salamat po sa lahat po ng ating mga farmers. Dito po tayo ngayon papunta sa Polillo Island. At first time po natin na tayo po yung makakarating po doon. Ngayon, madaling araw na po tayo ngayon sa Daungan. At medyo umpisa po tayo na maglakbay ng alas 6 kagabi ng hapon. Tayo po sa Maynila ng mga alas 11. Tapos kaya nag-travel po tayo sa van. Ngayon nandito na po tayo sa Daungan papuntang Polillo. Yung ating pong sasakyan. Karating po tayo mamaya niyan, mga maliwanag na, alas 6 ng umaga. Para po dumapakita natin po yung ating subscriber. Nag-request po ng tutorial doon po sa kanyang lugar. Kaya maraming salamat po doon kay Sir Bon na nag-alalay din po sa atin para tayo po ay parating din po rito. Siyempre kay Sir Joe. Kita-kita na lang po tayo doon sa kanila pong farm mamaya. Sakay po tayo ulit po ng Roro. Parating po tayo ng Polillo Island. Good morning po, Polillo Island. Dito po tayo sa inyo pong lugar. Shoutout po sa lahat mga taga Polillo. At nakarating po tayo first time dito po sa inyo pong lugar. At medyo malayo rin po ang lugar. At isa pa, yung maganda rin pala ang inyong area. Dadaon lang po natin. Ngayon ay oras po ng alas 6 ng umaga. Yun po yung ating gagawin ngayon ay para do sa ating ka-farmers na tutulungan po natin sa pag-aalaga po ng kalamansi. Ito po yung patunay na tayo nakarating na sa Polillo Island. Kadalasan po ay naririnig lang po natin itong Polillo kapag po doon sa weather update. Pagka mayroong bagyo, ayan, pagka dumarating po yung bagyo kumisan ay kadalasan ay dito pumupunta po yung ibang super typhoon or ayan, papunta ka ng Polillo Island. Kasi natatandaan ko nung bata ako, ito po yung kadalasan nagiging daanan din po ng bagyo. Bukod dun po sa Batanes area at pati na rin po sa Luzon. Ito yung kadalasan nababanggit. Ngayon,
hindi na po nababanggit kundi bagkus ito ay narating na rin po natin. Kaya maraming salamat po doon sa ating subscriber na nag-invite po dito sa kanilang lugar para po mabisita po natin yung kanyang kalamansian kay Sergio. Ito pala ang Polillo Island. Shoutout po natin ang mga taga Polillo. Abang lang po tayo ng ating sundo para yung kalamansi farm ng ating ka-farmers ay ating po makita. Tulungan natin po na paraan po ng pag-aalaga. Ito yung ating nasakyan, ang Seabell. Ito po kasi ay island. Sensado na rin po pala ito, ang Polillo. Puyat-puyat din po tayo sa ating pong biyahe. Dire-diretso na. Maya-maya rin babalik na po tayo para pauwi. Pero i-meet muna natin po yung ating subscriber. Ayan po, yung ating sundo. Quezon Province na rin pala itong Polillo. Halaman una ito ay parang napakalayo, pero malapit na pala, halos sa 2 oras po sa Roro yung biyahe. Trivia, dito na po tayo doon sa ating kaibigan, isang subscriber po natin, magulang po ni Sergio, at yun na nga po ay ito nga yung kanyang kalamansian na tutulungan po natin sila para sa paraan po ng pag-aalaga. Ilang taon na po, madam, po yung kunin nyo? Kalamansi? Isang taon na, sakto ng June. Isang taon. Ayun. Bata pa yung kalamansi. Kaya nga po ay sabi ko baka hindi pa po pwedeng pabungahin. Pamungahin. Napipintel pa po sa... Sa may kuwan po niya, doon sa may puno. Napipiglas po yung sanga. Kaya nga po.
Bata pa siguro. Ano po ba siya yung grafted? Ang grafted po yun. Yung grafted. Oo. At dyan po nang kinuha sa may Batangas. Opo, dyan po sa Batangas. Oo. Bumilipat din po. Hindi naman pala to kalayuan doon sa Batangas. Dahil tuwan. Kaya nga po. Kasi sa Visayas saka sa Mindanao, puro marketed ang kalamansi. Nga po. Huwag mo kasi malayo. Dito si Mr. Bulag. Apo. Ay, Kamusta na po? Berhel po. Berhel po. po. Kamusta na po kayo? Mabuti naman, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga. Pati ko ay ano ay, Opo. ito ay maaga dumating yata. First trip po yung ating nasakyan. Alas ko po kami nakaalis doon alas 12 na ng gabi doon po sa Cubao. Tapos dumating kami dyan siguro mga alas 3:30. Yung first trip ng Dito ko na muna bistambay sa ano. Opo, ng Roro. Opo, sa barko. Ayan. Sako-sako lang po, nung dumating po ako dyan sa kawan mag-aalas 6 na rin. Nag-commute ka lang. Opo, tapos sinundo nga po ako ni Sir. Yan, yung kaibigan ni Sir Bon. Naras si ano, tatay ni Bon. Opo, yung tatay ba ni Bon ba yun? Oo. Yun yung sumundo po sa akin doon. Tapos dinala nga po ko rito. Saan pala ang kontak mo? Ano? Si Bon pala ang kontak mo. Opo, Tapos Mr. tinatawag Bon. mo yung ano niya. Oo. Tatay niya. Ano yun ex-policeman. Expert Retirado mismo po yun. Tapos ising municipal councilor. Ayun, dyan sa bayan. Oo. Ganun pala, no? Dalawang ano na niya ngayon. Oo. Patatlo ng termino sa darating. Gagraduate na yun. Nag-graduate na. Oo, yung si Sir Bon, ano? Oo. Yung tatay niya. Yung tatay niya. Sabi sabihin, yung sumundo para sa atin, bigatin. Oo, si ano yun. Oo. Si Consiel yun. Si Konsyal pala. Yun, kung pala siya ngayon. Pero po, hindi ba siya tumatakbong kapitan? Aba, mas malaki ang coverage siya kaysa sa ano eh. Sa kapitan eh. Sa kapitan, no? Oo. Ano siya, konsyal ng bayan? Oo, halimbawa dito yung bayan. Oo. Bawat district ng bayan, may kanya-kanya naka-assign na councilman. Yung Yung kapitan, ganit lang eh. Oo, maliit lang. Sabihin siya, malaki pala yung sakop niya. Buong ano siya eh. Buong... Consiel siya ng buong Pulilio. Ng Pulilio. Ay, Kaya lang, meron siyang hawak ng district. district. District nila yung ano, siyam na ano. Siyam na barangay. Aba, hindi maraming barangay. Di ba? 21 ito eh. 21 na barangay po ito. Kaya lang siyam lang na councilman. Ah, Yung siyam maghahati-hati doon sa 21. galing Depende sa dami ng population. ng population. Yung district. Sabihin ito palang Pulilio, maluwang rin pala ito na bayan, ano? Parang may possible pa yata maging city ito ano? Lagay ko na may ano, hindi. Hindi pa naman. Pero medyo malayo-layo pa siguro. Kaya lang Ito, para yung... dapat hindi maka-ano sa yung era Sa niya. bagay, dapat oo, lumaki. ira, tsaka pagkukompleto na yung mga fast food chain na pinapasok na. O kasi tawid dagat. Maaaring matagal na panahon pa yun. Sa bagay. Kita mo naman ang sitwasyon dito. Sa area naman po, maganda naman yung lugar ninyo eh, tsaka concept. Talagang puntahan din siya ng mga turista. Pero dito, ano po yung mga sikat na mga pinupuntahan dito? Puro island hopping lang. Island hopping lang ano. Maraming islands dito sa likod. Na meron mga ready-made na tourist bangka. Tourist bangka, yun ang pinupuntahan ng mga turista. Yun ang sasakan mo. Mag-arkilahin mo yun. Kasi Tapos all lilipat-lipat day long kayo yun, yun. oo. All day lang. kung gusto mo stay over sa isang island, depende sa ano mo. Ibig sabihin yung mga... plano. Opo. Travel plans. Sabihin, nakakawan pa ito, nakaplano pa ito, lalo pang pagagandahin siya. Dahil siguro, kung meron punto siguro, makasakali. Walang gaano economic dito. Hindi, halos puro mga farm ang kinabubuhay ng tao dito. Mga fishing. Mga fishing. Ibig sabihin yung marami rin mga isda dito. Mga coconut lang. Mga coconut. Kaya meron nakita akong kwan dyan, yung planta ng ng coconut. Langisan yun. Oo, yun. Pero mahal yung kuha niya, 35 kuha niya ba? Mura yun eh. Ay, 37 ba o 35? Sa ibang mga kaso dyan sa bayan eh, 40 plus eh. Ay, 40 plus. Pero dito sa sa planta na yun, 35 lang. Bababa nga. Yung bang isang... 37 yata. Ay, 37. Yung bang isang kilong yung copra na yun, mga ilang buwan yun? Ilang... Oo, ilang nyog. Halimbawa, ilagay na natin yung average natin sa isang kilo ay... Average ba ng... Ilan bang average na kilo na isang sako na?
Isa-isa kunyog. Oh, Ganun. hindi. Yung cobra na yun, Ay, ha? kopra na. Na! Na! Para kuha na siya. Na! Hmm. Ilang kabuo na yung sa isang sako Tayo. na nag-average na 50 kilos? Hmm. Ang 200, Ay. yun, na maabot ng 50 o Mga 200 60 pesos. kilos. 200 pieces. Sa 50 kilos. 50 to 60. 50 to 60 kilos. Hindi ka marami rin pala nun. Ano? Kaya Magkano lang po pumapatak ang isang piraso nun? Pagka ganun mo lang bumibili sila ng isang peraso na ano, na 5 pesos. 13 pesos. 13 bili nila, 13. Ano, per kilo ay... Hindi sa isang Sa peraso. isang piraso nyo. Depende nga sa laki. Ay, naano rin, kinikilo rin. Kinikinakula rin nila. Pero back na yun. Pabiyak na. Wala nang- Oo, parang 11 ang isang kilo. Ay, Biyak na 11. walang Oo. Ay, di kababa pala. Ano? Kumpara mo doon sa, ang nyog yata ngayon, ay yung benta sa palengke, 30 na ata pinakama. Isang piraso, pinayo. Malayo nga. Ano eh, malayo ito eh. Oo. Kaya dito, kumikita, buhay na buhay dito yung mga traders. Ayun, Bumibili. mga trader. Dahil wala namang magawa po yung mga yung mga nagyonyog, ano? Nako talaga. Kaya yung mga malalaki dito lupa, may sarili silang tracking. Binibiyahe sa Binibiyahe Maynila. nila. Mas maganda nga naman kasi ang kita kaysa doon. Sarili nila yun. Oo. Tapos ginagawa naman nila, bumibili naman sila ng nyog dito. Bumibili pa rin. Oo. Ay, maganda nga kita nga nila. Kalakarang presyo dito. Oo. Eh, sisipin mo nga naman kung 11 pesos o palagay mo na 13 pesos. Bilhin mo nga naman ng 14. Pagdating sa Maynila, 30 na. Kukuha na, mahigit kalahati na yung tubo. Dito lang dinadala nila eh, sa Laguna lang eh. Oo, Laguna. Malapit lang. Kasi yun yata ang plantation ko niyan ay yung factory yan. Pag hindi dito nga, pag hindi San Pablo, hindi sa may parting Siniluan. Lapit lang. Bababa ka na ng bundok eh. Sandali lang. Kuha na siya ka. Hindi na ka napupunta ng Metro Manila. Sige, kape po tayo. Sige, Muna. kape ka na muna. Sige, kape muna po tayo habang kwentuhan kay tatay.